Who lights up the room more with her presence? 1, 2, 3, go. Ella. Gemma. Oh? Wow. Ikaw kasi. Kasi we light up each other. Hindi ko alam talaga bakit ang tagal-tagal. Maligo pa lang matagal na. Ang dami niya kasing ang dami mo na eksena, no? Lalo pa game day, ang dami kong ginagawa before kasi nagluluto ako ng pagkain namin. Ang ganda mo kasi, kakain ka na sa paggising mo. Secure kami sa kung ano yung meron kami. Kaya itong tanong, will you... Chares! Yun na pala yung next tanong. Ay, nakakabahala. Kwentuhang di mo pagsasawaan. All-in-one life success stories na mapapasana all and inspire ka. Ito ang podcast na pakikinggan mo sa almusal, tanghalian at hapunan. Ito ang PB&J, hosted by Gemma Galanza and Ella De Jesus. Peanut Butter and Jella, brought to you by Arena Plus Network. Dito, sama-sama sa Arena. Hello! So, welcome to the first episode of PB&J. Yes, ayan. So, kamusta ka naman? Ngayong Okay araw? naman. Nakakain ka ba ng masarap? Oh, after training. Of course. Kailangan talaga yan natin dahil recovery natin, di ba? And syempre, para may energy naman tayo ngayon sa podcast natin. So, Bakit nga ba tayo nag-podcast? okay, bakit nga ba? Kasi, syempre, yung mga tao, lagi tayong nakikita sa court na swag, ganyan. Swag talaga. Swag agad ka. Talaga nagsaswag, gano'n. Pero lagi tayong, tumatawa sa court. Tapos, nakikita lang nila tayo laging umapalo, nagdidig. Alam mo yun? Yun lang yung parang alam nila sa atin. Pero ngayon, nag-podcast tayo. Maliban sa ganto tayo sa totoong buhay. I mean, talaga kami nagpa-podcast. Wala lang camera, wala lang mic. Hindi lang ganto ang namin. Nakahiga lang kami. Pero mahilig talaga kami magtanong sa isa't isa. And ngayon, mailalabas natin yun sa una nating episode. And syempre, alam mo yun, may bago lang ba sa natin, sa ginagawa natin sa araw-araw. So, gusto rin natin ma-express yung sarili natin, ma-share natin yung sarili natin sa viewers natin. So, kung sino ko talaga, Ella De Jesus, and sino ba ako, Gemma Galanza. Hindi ko sure. Ayan. And, syempre, hindi lang tayo basta nag-podcast. Ano bang ibig sabihin din ng PB&J, o Peanut Butter and Jella? So, yung title kasi ng podcast namin, PB&J, di ba, parang normally, hindi pala normally, ang ibig sabihin niya talaga, peanut butter and jelly. Oo. So, since Gemma and Ella, ginawa natin peanut butter and Jella. Oo. Oh, taray! Pero bakit nga ba? Kasi, hindi lang kami syempre mga friends din namin, mahilig talaga kaming kumain. So, para matandaan nyo din, Oo. yung peanut butter and Jella, since yung peanut butter sandwich nga, Yes. pwede nyo siyang kainin ng breakfast, lunch, and dinner. Parang ganun din yung podcast namin, di ba? Habang kumakain kayo ng breakfast, lunch, merienda man, or dinner, pwede nyo kaming pakinggan. Kung gusto nyo lang naman. Oo. Pero sana. Sana naman pakinggan nyo kami. Di ba, kakabanggit ko lang. Ganito tayo mag-usap. So, malalim-lalim naman kami mag-usap. Hindi naman kami mababaw, di ba? Pero, etong mga tanong ko sa'yo, sana maisagot mo. Kinakabahan ako. Ako din, hindi Huwag ko. masyado mahirap, Hindi mahirap to. Actually, na-excite nga ako kasi parang hindi ko to natanong sa'yo Ever. Okay. And alam mo, pinaka nagustuhan ko kasi pag magtatanong ako, I mean, pares naman kami, magtatanong kami sa isa't isa, ang nagugustuhan ko sa usap namin, may bago kaming natututunan, may bago kaming naririnig sa isa't isa. Ayan. So, ngayon nga, mai-share namin sa inyo, kaya mas nakakatuwa, di ba? So, nung naghahanap kami ng tanong or nag-iisip kami ng tanong, hirap na hirap kami. Kasi parang, may matatanong pa ba tayo sa isa't isa? So, eto na ang first question ko sa'yo. Ready ka na ba? Hindi. Hindi ko nga alam kung masasagot mo. Hindi ko alam kung may sagot ka dito. Pero, ito, what is the most hurtful thing someone has ever said to you? Ito, Oh my God, ang lalim. Sabi ko sa'yo, ganun nga kalalim. Yung memory ko kasi hindi na masyadong clear. Kung babalikan ko yung super nakaraan. Mm-mm. So, yung pinaka-recent lang na talagang na-hurt ako. Ano kasi to, di ba nga daming nambabash? Mm-mm. Yung karma ko daw is namatay yung daddy ko. Mm-mm. Oh, yes. Di ba? Naalala naman na kwento ko yun sa'yo. So, naiyak talaga ako dun. Kasi, unang-una, sobrang sensitive nung topic na yun for me. Mm-mm. Kasi, di ba, parang, ano naman kinalaman ng
ng daddy ko dun Oo. sa Sa nangyari. situation. Tsaka di mo naman ako kilala. Mm. Wala ka naman di alam sa nangyari. Para sabihin sa akin yun ng isang tao. Oo. So yun talagang naiyak talaga ako after kong mabasa yun. So Mm-mm. sa recent na memory ko of something na sobrang nasaktan ako, I think yun yung yung top one. Kasi ewan ko, never ka naman ata mag-heal, Oo. 'di ba? Sa pain of losing someone you love. Tas yun pa, tas gagawin pang babash, Oo. 'di ba? Parang yun, sobrang hurt talaga ako. Mm-mm. Sobra naman talaga. Ako hindi ko rin alam yung gagawin ko pag sinabi niya sa akin. Pero parang wala na tayong magagawa sa mga ganong klaseng words na natatanggap natin, di ba? Hindi lang din namin magets kasi kami as an athlete, ang gusto lang naman namin, ma-share namin yung talent namin sa ibang kabataan, yung sa mga fans na nanonood. Pero siguro nga yun yung reality ng ng world natin kasi talagang tumataas na yung level ng volleyball. Mhm. So, madami, habang umaangat ka, dumadami din yung negative na dumadating sa'yo. Kaya ganon, ang ginagawa ko na lang talaga, pag nakakarinig ako ng something na sobrang na-hurt ako, nagpe-pray na lang ako. Parang, dinadasal ko na lang kung anong mararamdaman ko na sana lumipas na lang. Parang ganon. Kasi wala ka naman laban din sa, pipiliin mo lang din kung sino yung Oo. papakinggan mo. Tsaka minsan, di ba gusto nga natin, alam mo yung gusto natin silang suntukin or Oo. patulan, ganyan. Pero, yun nga, iniisip ko na lang, pag may ganun din akong natatanggap na mga words na hindi maganda talaga, iniisip ko na lang na sobrang best ako. Na, baka kaya ganun sila kasi hindi kami same ng natatanggap. So, yun din, pinagpipray ko na lang din na sana forgive nila yung sarili na matanggap din nila yung sarili nila para hindi sila mag-create ng hate sa ibang tao. Yes, true. Galing mo dyan. Okay, ready ka na Okay. sa tanong ko. Hindi, ito tatanong ko Sure. lang naman to para, wala lang, para people will get to know you more. Okay. Kung paano kita, nakilala. Nakilala. Ay, gusto ko yan. Okay. What's something you wish people knew about you? Hello! Ganun din sa akin. Ayan, tingnan mo. Oh, Ay, naku, nangopya. Hindi ko alam kung ako lang to. O siguro madami na nakakaranas ito. Kasi, parang, feeling ko hindi ako. Feeling lang ako, no? Special pala. Pero, syempre nakikita nga nila na sa araw-araw, or hindi naman sa araw-araw, every time na makikita nila ako in public na masaya ako, alam mo yun, lagi kang, yung parang wala kang problema, na parang, ang gaan ng life mo. Okay. Pero hindi nila alam na sa likod ng mga ngiti. Ng mga ngiti. Sa likod ng mga ngiti ay may, alam mo yun, may nararamdaman din ako na mabigat sa sarili ko. Nagda-doubt din ako. Ganyan. Madami akong iniisip din. Hindi ko alam kung mahilig lang talaga akong mag-isip. Diba? Lagi din kitang tinatanong. Minsan, as in, random talaga. Pero nakiga kami, magtatanong lang ako bigla sa kanya. Kasi daming tumatakbo sa isip ko na mga tanong na gusto kong malaman yung sagot. So, actually, sa sobrang dami mong iniisip. tanong na ganyan. Oo. Minsan, di ba, sagot ko sa'yo, saan galing yung, Oo. saan galing yung yung ganong tanong? So, dami ng pinagdaanan ko din sa life. Alam mo yun, hindi naman lahat talaga maganda din. Ako din yung kind ng tao na hindi rin ma-share sa lahat. Especially sa mga hindi ko talaga pinagkakatiwalaan. Wow. Mahirap akong mag-express ng feelings. I agree, Diba? I agree. So, parang feeling ko minsan, akala nila, hindi ako okay, ganyan. Pero tahimik lang talaga ako kasi nag-o-observe din talaga ako. Lalo kung may mga bago kong nakakasamang ibang tao. Pero pag nakuha mo na yung ganun sa akin, as in talagang ang saya mo, masaya tayong dalawa pag magkasama tayo. Pero kasi, yun nga, parang ako nag-o-observe talaga ako dun sa mga, syempre, igagalaw, ganyan, igagalaw nung ibang tao, igagalaw ko din, ganyan. Syempre, hindi laging all out. So, isa pa sa akin, yung feeling ko na may misinterpret nila na parang wala akong feelings din. Wala akong emotion. Okay. Minsan kasi kunyari, di ba sabi ko sa'yo, minsan, nagtatawanan sila, tapos naririnig ko yung pinagtatawanan nila. Parang pwede naman akong tumawa, or nakakatawa naman din talaga siya, pero ako, hindi ako tatawa. Bida-bida. Bida-bida. Ayoko tumawa. Oo. Parang nagigets mo ba yung sinasabi ko? Yung parang, okay, ito nagtatawanan sila. Yung parang minsan ayoko lang sumingit
sa kasayahan nila. Yung parang, ano yung pinag-uusapan niya, yung may ganun lang ako na thinking. So parang ayoko lang, ina-enjoy ko lang. Hindi ako masaya sa pinagtatawanan nila. Parang, sige, magtawanan lang kayo. Ganun. Or kaya, kunyari, happy ako sa isang tao. Pero minsan hindi ako nag-react na masaya ako. Paano ko, yung parang, sa heart ko, sa isip ko, parang, nakaka-proud tong taong to. Yung parang, ang galing mo. Sample ko si Toti, na parang, grabe ka talaga. Yung, i-express niya talaga yung feelings niya. Pero ako yung, hindi ko alam. Hindi ko alam talaga. Tapos, kunyari, eto pa, ang pinakamalala. Kunyari, may sad na tao. Hindi ko alam kung paano i-comfort. Hindi ko alam kung papantayan ko ba siya dun sa emotions niya. Or, kaya minsan, alam mo, bibiruin ko. Papansin mo ba? Nagjo-joke ako. Papatawa ka. Oo. Pero, nare-realize ko din hindi tama yun. Kasi, Hindi ako ganun din ako. Kasi hindi ko alam kung paano ko iaano yung emotions ko, yung feelings ko talaga. Kasi alam mo yung parang lagi lang nila nakikita, nakangiti ako, ganyan. Masaya ako sa loob ng court. Pero hindi talaga ako marunong mag-express ng feelings. Tapos, sinasabi niya nga minsan, kunyari may mga nakakalungkot na movies, ganyan. Siya naiiyak na ako, gano'n lang. Okay naman. Oo, talaga. Wala siya reaction. I mean, sa isip ko naiiyak ako. Yung parang gano'n. Yung heart ko naiiyak ako. Parang, ganyan. Pero, yung sad nga. Gano'n. Alam mo, Ganun. naalala ko kasi sinabi ni Kuya, di ba? Yung sabi niya, napakahirap i-impress ni Mare. As in talagang parang, kunyari, may re-recommend siyang movie. Yung kuya ko kasi medyo hype siya di ba? Mm-hmm. So parang, Mare, panoorin mo to. Sobrang, ganda, ganyan. Tapos pag napanood na ni Gemma, tatanungin siya ng kuya ko. Sasabihin ng kuya ko, maganda ba? Ganito siya. Okay naman, ganyan. So parang sa paulit-ulit na ganon, na-pressure na yung kuya ko na parang, shit, nape-pressure ako. Hindi ko alam kung paano, papantayin yung standard ni Gemma. So wala, nakakatawa lang. Pero na-observe ko din sa'yo kasi very reserved kang tao. So parang, a lot of people siguro na nami-misunderstood ka. Kasi nga, kapag di ka nila kilala, eto yung pinapakita mo. Sobrang pili lang ng mga taong pinapakita mo talaga kung ano yung totoo mong nararamdaman. Kahit gano'ng kakalungkot, di ba? Parang, pero kasi ako, alam ko, kahit di ka magsalita, alam ko na kung meron kang kakaibang feeling, or pag hindi ka okay, ganyan. Hindi naman totoo yung lagi ka nakangiti eh. Ay, grabe siya. Talaga. Hindi, pero hindi ko siya nakita sa'yo na lagi kang nakasmile. Pero, yun nga, since hindi ka nga ma-share talaga sa kung ano yung problema mo at napaka-matiisin mo talagang, doon ako mag-a-agree. Na sobrang kahit na hindi ka na okay, ba't di ka mag-share ka sa akin? Sabi ko, ba't hindi ka magsabi na, nahihirapan ka na? Sabi mo, hindi, okay lang, ganyan-ganyan. Taray, martyr. Alam mo, si Ate Loy sabi niya, di ba, share ko lang guys kasi na-late kami nung isang beses. Oo. Na-late kami. Tapos, bakit tayo na-late? Kwento mo kung bakit tayo na-late. Bakit kami na-late? Hindi kami napag-alarm. Hindi namin na-on yung alarm namin. Si Gemma ang taga-alarm sa aming dalawa. Ino-note ko lang to. Para hindi tayo magkasiraan. Tapos, sabi niya, hala, umaga na. Ganyan-ganyan. Tapos, di ba meron kami sa pag natutulog kayo? Parang, tulog ka, pero parang nafe-feel mo na, parang asarap ng tulog mo, ganyan. Yung parang, basta ang dami mong naiisip habang natutulog. Kasi parang sabi ko din, wala, parang sarap ng tulog ko. Tapos parang ang tagal-tagal ng 4:30 a.m. Ako pagkagising ko, naalimpungatan lang ako. Tapos sabi ko, bakit parang hindi ako inaantok? Usually, pagka alarm, meron pa kami mga time na hindi kami agad babangon. Kasi syempre, di ba? Tulog pa. So, nung nagising ako nun, talagang parang, ay, kompleto na yung tulog ko. Tsaka ang ingay na. Umiingay na sa inyo ng sobra kasi dumadami na yung sasakyan. So, madali kami. Ganyan-ganyan. Takbo kami agad kasi super late talaga kami. Medyo, pag na-late din kami ng gising, late, tatagal yung biyahe namin. Rush hour na kasi. So, pagdating namin ng training, alam mo ang nakaka-proud sa akin kasi hindi ako nayamot. Kalma lang ako.
So, siya natatakot na siya, pero kalma lang ako. Hindi ako natatakot. Charot, hindi, feeling ko natatakot ka lang na mainis ako. Doon sa part na yun. Yung baka, kasi ako yung klase ng tao na gusto ko. Alam mo, tama, yung nakatama yung gagawin mo sa araw na yun. Hindi ako natakot kasi hindi ako yung nag-alarm. Yan. Hindi siya natakot. Pero sinabihan ko siya, next time mag-alarm ka na. Oo. So, ganito. Sabi niya. Sabi mo? Ano sabi Oo, sabi ko na sa akin na naman to uuwi eh. Pero hindi ako nagalit. Parang, if ever lang, mangyari lang ulit yun. Kasi sabi ko, hindi ko rin naman talaga minsan nalalaman kung nakakapag-alarm ba. Ang nakakatawa, sobrang kilala na tayo ng teammates natin. So, ganito. Bago kami dumating, nakatingin sila sa amin. Kasi usually sa creamline, kapag kunyari late ka or pagdating mo talagang mapupuno ka ng bash eh. Yung tipong talagang pagpasok mo, hala, tinatamad! Di ba? Mga ganun yung mga banat nila. So, ako, parang nung na-late kami, nag-e-expect na ako na, ano kaya sasabihin ng mga to? Oo, di ba? Ganyan. So, pagpasok namin, ay talaga lahat sila, hello, ganyan, it's okay. Sabi ko, ay, ang bait nila, ganyan. So, nag-warm up na kami. So, after ng training, kunento nila sa akin na parang bago pala kami dumating, nag-usap-usap na sila. So, pinag-usapan daw nila na, okay guys, tingnan muna natin kung kung ano itsura ni Gemma pagpasok. Kapag daw pagpasok ko at gumanto ko, hindi daw sila mga asar. Oo, mga asar. Kasi alam nila na kailangan ko ng tulong. So, depende talaga sa itsura mo. Ganyan. Kung manghihingi ba ako ng tulong na parang help. Huwag kayo mang ines. Ganyan. So, wala. Yun lang. Yun nakakatawa. Tapos itong Alaysa na to, talagang pa siya eh. Tinanong niya pa si Gemma, kaninong alarm yung hindi tumunog? Sabi ko, hoy, bakit tinanong mo pa ako kayo yung alarm? Sabi niya, hindi, kasi alam ko pag sa'yo yun, patay ka. Truth. Tapos sabi ko nga, ako ate yung nag-alarm. Ay, ako yung nag-alarm sa amin. Tapos sabi niya, at least, sabi niya sa akin, at least, daw ako, kalmado lang daw ako. So, makikita mo yung difference ng pagtrato nila kay Gemma at saka sa pagtrato nila sa akin. Diba? May misinterpret, hindi lang talaga ako may misinterpret nila ako. Pero, hindi yun nga. Kasi kunyari, ina-assert nila ako, then minsan, akala nila, napipikon ako siguro. Pero hindi lang talaga ako nagre-react. The feeling ko doon din nagre-reflect yung yung dahil sa sobrang yung image mo is lagi mong kaya yung sarili mo. So, sa bihirang pagkakataon na hindi ka okay, nalalaman agad nila. If you could change one thing about the world, what would it be? Hello, Diyos ko naman, Catriona Gray! I believe I can fly. Hindi. Next! Maganda yun. Gusto ko. Kaya nga ako nag-volleyball player eh. Hindi ako sumali dyan. Hindi, guys. Ganun ako magtanong minsan sa kanya. Napakahirap naman ang pagbabago sa mundo. Siguro, ang babaguhin ko, tatanggalin ko yung yung division. Division sa, marami kasing bagay na dinidivide ang mga tao, di ba? Una yung race, beliefs, Miss Universe! Bakit? Religion, di ba? Di ba sabag sa inyo, guys? Magaling talaga siya Hindi, pero kasi nowadays, talagang, di ba iba-iba yung religion, iba-iba yung mga paniniwala natin sa buhay, opinion natin. As in talaga nag-aaway-away sila. Na parang tipong, nag-aaway to the point na, hindi, kung ganito yung paniniwala ko, mas mataas ako sa'yo. Di ba? May ganon. So, yun siguro yung gusto kong tanggalin. Kasi sobrang, nakakalungkot na din na yung mga nangyayari. Kasi nga, hiwa-hiwalay na talaga. 'Di ba? Na parang pwede namang walang ganon. Oo. At saka ito pa yung nagkukos ng, kunyari tayong dalawa, may magkaiba tayo ng paniniwala. Tapos hindi lang nagkatugma. Ito yung magkukos ng away or yung mag-friendship over talaga. As in, umaabot sa point na magiging strangers na lang kayo dahil lang sa hindi lang kayo nagtugma sa isang bagay. Sa isang bagay. Sabi ko sa inyo guys, lagi akong matanong o nag-iisip, hindi lang about sa personal life ko. Minsan, napapatanong din ako about sa talaga. World. Ganun. Oo, as in ganun ako. Lalo ng pandemic, kasi hindi lang tayo nag-suffer nun dahil sa COVID. Ang dami ding, yun nga, ang dami ding mga krimen na nangyari nun. Paano nangyari yun, di ba? Parang ako,
nasasad talaga ako. Kasi, minsan, meron din naman na parang pumapatay sila kasi, yun nga, hindi sila sang-ayon dun sa taong yun kasi hindi sila sing ng paniniwala or ng kagustuhan, di ba? So, parang nakakalungkot talaga na umaabot tayo sa point ng ganun na dahil hindi lang tayo parehas. Ayun, ako gusto ko love lang. Love lang. Hindi kasi Ganun. ako naniniwala ako na na parang at the end of the day, lahat tayo talagang isa lang ang pupuntahan, di ba? Oo. Lahat tayo equal lang. Okay, next. Ay, napahirapan Ito lang tanong ko. Dahil pinahirapan mo ako. Hindi, ito, madali lang to. Okay. May pangarap ka bang give up mo dati? Siyempre may pangarap ako. Pero practical akong tao. Okay. So, siyempre hindi naman din kami mayaman na parang ganun madali, yung parang madali mong makakamit yung pangarap na yun. Di ba? Aminin na natin, madali nating maabot yung pangarap natin pag may pera tayo, ganyan, di ba? So, nung panahon na yun, syempre may pangarap ako. Like, gusto kong mag-nurse, gusto kong maging artista, mga ganyan. Ang dami talagang gusto kong ambisyosa, gano'n, Okay. hobby, gano'n. Tapos, yung pag-aartista, feeling ko yun yung pangarap ko. Kasi mahilig na akong kumanta, sumayaw, ganyan. And sabi ko nga, kung napapanood niyo yung mga dati kong interview, guys, lagi ko sinasabi na, yung ate ko, si Ate Justine, siya yung manager ko. Chares. Joke lang. Siya yung laging sige, galingan mo pa, lagyan mo ng ganyan siya. Oo. Dapat kasi minsan may ginagaya akong artista. So, ganun siya. Tapos, yun nga, umabot nga ako sa point din na hindi ko rin naman natuloy. Mm-hmm. Na mag-audition sa Korea, ganyan. Kasi may online audition, ganyan. Hindi ko natuloy yun. Pero ay nata ang aking pangarap. Pero paano mo na-express yung pangarap mo before? Sumasali ka ba sa mga dance contest? Hindi ako sumasali. Hindi contest. Pero pag sa school, Ikaw yung bida. Ako ang number 1 tinatawag. Okay. So, doon mo nalalabas yung feeling mo pangarap mo. Mapapansin nyo naman, di ba? In volleyball din naman, hindi ko siya pinangarap. Hindi ko siya ginusto talaga. Pero dahil, hindi ko rin naman alam na ganito rin yung mangyayari sa volleyball na makaka-help siya financially, ganyan. So, I think, lang siya, naging passion na ang ang pag-volleyball. Magkaiba ba ang passion sa pangarap? Ayan. What question na ba yan? Nadagdag. Hindi, totoo. Hindi ko alam kasi, kasi naging passion na lang siya eh. Kasi hindi ko siya naging pangarap eh. So, magkaiba ba ang passion sa pangarap? Feeling ko, in a sense na, yung passion mo kasi is something na gusto mong gawin kahit na wala ka namang makukuha out of it. So, Tapos yung pangarap, parang, kunyari, pangarap ko yumaman. Yung ganon. Ginagawa mo siya. Parang ginagawa ko siya kasi ito yung gusto kong mangyari. Pero masabi ko nga sa'yo, di ba, parang yung volleyball din naman yung naging way. Para medyo maging makapasok ko sa celebrity. pangarap. Di ba? Oo, di ba? Hindi ka naman napalayo dun sa Pag tinatanong mo ko kung gusto ko mag-artista, gusto ko, pero, sabi siya, practical lang tayo, Char. Pero, yun nga, mas gugustuhin ko na lang yung at peace yung utak ko. Ganyan. Pero alam mo, isang bagay na ina-admire ko sa'yo. Kasi parang, nakita ko sa'yo yung, kung ano yung gusto mong gawin, talagang ginagawa mo. Kasi hindi ka natatakot mag-take ng risk, hindi ka matatakot na baka kung ano kapalit. Parang kagaya ng ngayon, na volleyball player ka, tapos sabihin ko ba, nag-voice lessons ka? Gano'n, nag-voice lesson siya. So parang Chares. Hindi, tsaka nakikita ko yung happiness niya. Sample. Hindi, nakikita ko kung gaano ka ka-happy sa ginagawa mo. Kahit na pag susunduin kita, bigla na lang sa kotse. Hala, nag-a-assist. Mga gano'n, no? Gano'n. Pero, ayun. So, nakilala kita na gano'n eh. Na parang, pag may gusto ka talagang, gagawin. ipupush mo yung self mo. Fairness. Feeling ko kaya nagustuhan. Why? Nagustuhan. Hindi, pero yun nga. Totoo naman. Kasi, ang naman sa siya, hindi naman sa takot kang mag-risk.
Pero madami kasi siyang iniisip bago niya gawin. Tapos minsan, pag yung negative na naisip niya, so sobrang lakas ng utak niya, yun yung nagre-reflect sa sarili niya. So kaya parang sinasabi na dapat, kung gusto mo maging successful talaga, yun lang talaga, positive lang din talaga. Eh siya, minsan niya natatakot siya mag-risk. So sabi ko, sabi niya sa akin, kaya siguro binigay ka ni Lord sa akin. Oo, para ma-push ako. Oo. Kasi ako din lagi sa kanya. Kasi okay nang matalo ka, kaysa hindi mo nagawa. Oo. Diba? Malakas talaga yung loob mo. Oo. Ako feeling ko yun yung kulang sa akin. Hindi, tsaka sobrang lakas talaga na utak ko na parang kahit kunyari, randomly magising ako ng madaling araw, Ay, tapos guys, naisip talaga. ko yung isang problema ko. Oo. Sis, nahirapan ako matulog ulit. Hindi siya Parang makakatulog. ganyan. Oo, isang beses, guys. May game kami kinabukasan. Naglaba kami before nung araw na yon. Laba kami. Medyo late na kasi may binuntahan ata tayo. So, late na kami naglaba. Tapos, hindi siya nakatulog. Sabi ko, ano nangyari? Ba't, ayoko, pag onting galaw nga, magigising ako. Galaw siya ng galaw. Tapos, hindi talaga siya nakapikit. Pagising-gising talaga si sis. Tapos sabi niya, yung laundry, hindi pa tuyo, baka hindi pa natuyo or hindi daw nalaba, ganyan siya. Sabi ko, ano ba yan? Oo, ganun ako. Di ako makatulog kapag may iniisip talaga ako na hindi ko magagawa. Feeling may sakit ako. Oo. Kunyari yung kotse niya, may gas-gas lang. Ala, baka gano'n. Ganun siya. Talaga yung utak ko. Minsan nakakapiko na gusto mo na siyang alisin. Oo. Minsan niinis din ako kasi try mo kayang itulog, baka lumipas, ganyan. Which is ako naman, kaya kong itulog. Kasi, best in tulog, guys. As in, parang kahit anong problema niya, matutulog siya. Tapos may talent siya. Ang talent niya ganito. Kunyari, mag-text kami, hindi kami magkasama. Or kahit magkasama kami, sabi niya, 12:48, matutulog na ako. Sis, pag talaga 12:48, tulog na si bakla. As in, parang, wow, robot yan. As in, may on-off. Oo. Galing mo. Tsaka, alam mo, napapansin ko kay Gemma, kapag may problema siya, matutulog siya buong araw. Ganun siya. Kahit di ako kumain, tutulog lang ako. Ewan ko, kasi hindi mo ramdam yung problema eh. Tulog ka lang. Actually, di ba sinabi ko sa'yo, nainggit ako, na sana ganyan din ako. Kasi ako opposite naman. Pag may iniisip ako, talagang buong gabi or buong araw, talagang tumatakbo lang yun sa isip ko. Light lang to ha. What does happiness mean to you? Uy, light daw yun. Grabe naman to. Oo. Tawagin mo na kasi Miriam. Bakit Miriam? Miriam Kembaw. Diba, parang minsan ang meaning ng happiness sa kanila, pag kunyari, mayaman ka na, alam mo yun, nakakasot ka na ng magagandang damit, material na bagay. Minsan, ayun yung happiness. Pero for you, gano'ng ka-deep ang meaning sa'yo ng happiness? I think kasi, unang-una, yung happiness, hindi siya nade-define sa words. Kasi, it's a feeling. Diba? Parang pwede yung happiness ko, hindi same sa happiness mo. So, it's very subjective. Kapag okay yung family ko, pag okay yung parang diba mga simple things, pwede magpasaya sa'yo. So, ganun. So, parang, to define happiness sa words, hindi ko kayang sagutin. Kasi, it's something that you feel. And I thank you. Bakit ko natanong, may mga fans na akala nila hindi tayo happy sa ginagawa natin. Judge kami na parang, hindi siya okay. Like, minsan di ba sinasabi na, hindi ako happy kasi tayo, ganyan. Di ba? Hindi nga nila alam. Di lang ako marunong minsan talaga mag-express. Pero, parang tinanong ko sa ito para malaman nila na kung gano'n ka rin kalalim talagang tao na ito yung nagpapasaya lang sa kanya. Hindi ibig sabihin na wala siyang mansyon or milyon-milyones na bilyon-bilyong pera hindi siya masaya. Pero alam nyo, sa labas ng court, grabe ang happiness niya dahil syempre safe yung family niya, nag-work yung relationship natin, happy siya sa friends niya, na meron siyang healthy and supportive na friends. Yeah, Ate MG, very healthy. Yes! Ayan. Na, alam mo yun, pag dumating ka sa pinakababa ng life mo, hindi ka mahihirapan o hindi ka
hindi mabigat sa feeling mo kasi may mga taong sumusuporta sa'yo. Oo. 'Di ba? Which is yung masaya, 'di ba? Na ako din, dati rin hindi ko rin alam ang meaning ng happiness. Kasi parang ang bigat-bigat ko nga sa sarili ko parang bakit puro hindi na lang magaganda yung nangyayari. Pero nakakalimutan ko yung mga small thing na ito pala, malaking bagay din pala siya sa'yo. Yun din pala yung magpapasaya sa'yo. At saka alam mo, yung pagiging kontento din, hindi mo rin siya malalaman kung kontento ka na. Pero alam mo, nafe-feel mo ba minsan na, ay, kontento na ako sa gantong. May mga bagay na parang kontento ka na. Mafe-feel mo siya. Yung ganun. Parang happiness din, ganyan. Ako minsan ganun, may nafe-feel ako na, may part sa life ko na, ay, kontento na ako sa ganito. I mean, di ba? Kasi minsan nga, gusto natin more pa eh. I think Diba? it's human nature naman to Oo. always want more, di Oo. ba? Pero merong part sa life natin na okay na ako. Kontento na ako. Ganyan. Lagi mo na pinagpapasalamat. Oo. Meron ka bang fear sa relationship natin Uy, na never gosh. mong sinabi? Fear. Actually, walo. Sabi ko nga sa'yo, hindi pa dumadating sa atin yung problema na sobrang lala. You think? Hindi ko alam. Or talagang kaya na-handle talaga natin at saka nalagpasan natin ng tayong dalawa. Kaya hindi ko na-feel na mabigat siya. Okay. Gets mo? Para kaya, lagi kong sinasabi rin sa'yo na wala pa tayong problemang malala, no? Pero sana kung dumating man siya, kakayanin natin. So, pero hindi ako natatakot na hindi natin kakayanin. So, wala akong kinakatakot. kaya ko to. Hindi ako natatakot kasi dalawa tayo. Diba? Uy, dalawa! Kinilig pala. Hindi, pero totoo. Naiyak. Kasi, Naiyak ka nga. hindi. Hindi, joke lang. Hindi, pero totoo. Hindi ako natakot. Kasi nga, alam ko dalawa tayo sa lahat ng bagay. Bank account. Bank account. Yun ang kinakatakot ko. Baka mabawasan. Hindi, oo. Tsaka, kasi lagi kang kasama sa lahat ng plans ko, decisions ko, ganyan. Kaya, kahit anong mangyari man sa life natin, hindi ako matatakot. Kasi lagi kang kasama. So, pag kunyari, nagkautang-utang ako, ikaw ang Magbabayad? Oo, pag wala na ako. Kaya hindi ako matatakot. Hindi. Pero yun, hindi ako natatakot. Kasi, ganun natin nabuo yung relationship natin. O, hindi kami perfect ha. Pero sinasabi ko lang na sa amin, ito ang pagkakaano na. Kung kayo hindi nyo nakikita, kami ito ang nafe-feel namin dalawa na nabuo natin yung relationship natin na malakas yung natin, yung kapit natin sa isa't isa. Na kahit anong mangyari, nandyan tayo. You love kasi natin. It's quiet, pero very steady. Sa aming dalawa, talagang sobrang secure kami sa kung ano yung meron kami. Yes. So, yun lang. Gusto ko lang din, i-share yun. Kaya itong tanong, will you? Chares! Yun na pala yung next tanong. Ay, nakakabahala. Kumapit ka, naka-trio na. Lahat na Miss Universe na tatawag ko na. How do you approach forgiveness, both for yourself and others? Wala. Spike approach lang yung alam ko. Approach? Oo, approach forgiveness. Nakakatulong sa akin yung mindset na hindi hihinto ang buhay para sa'yo. Babang-baba ka na or what. Kahit ano pang galit na nararamdaman mo sa puso mo or sa ibang tao, sa sarili mo man. So parang sa akin, ang minamindset ko lang is, binibigyan ako ni Lord ng panibagong araw. Kasi gusto niya akong bigyan ng chance na bumawi. Nagkamali ako ngayon. Binuhay niya pa ako eh. Parang, hindi, sige, bibigyan pa kita ng pagkakataon na patawarin mo yung sarili mo. Yung parang ganon. Kasi tao ka lang. Diba? Nagkakamali ka, pwede ka magbago, yung ganon. So, feeling ko yun yung mindset na nakakatulong sa akin pagdating sa forgiveness. And, yun nga, number 1 kasi talagang napakahirap kapag nagtatanim ka ng pag nabubuhay ka sa galit, di ba? Parang kahit naman anong galit mo, hindi naman mababago niyan kung ano yung nangyari na. So parang, tatanggapin mo na lang, di ba?
kesa Mm. mabuhay ka dun sa nakaraan na hindi mo naman na Mapapalitan. 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 Oo, and mababalikan. Mm. Tsaka nakakapagod. Oo. Ako pagod na pagod ako. Kapag may nararamdaman akong galit sa isang tao, talagang inuubos niya ako. Oo. Ganon. Na parang, hindi worth it Oo. sa energy ko yung ganong pakiramdam. Pero syempre, it takes time. Oo. 'Di ba? Hindi naman siya yung, gusto ko nung kalimutan, makakalimutan mo na agad. So, I think, kailangan mo lang din talagang bigyan ng panahon Oo. yung sarili mo para mag-heal and magpatawad mo yung ibang tao or yung sarili mo din. And hindi naman ibig sabihin na nagbigay ka ng patawad dun sa isang tao, okay na kayo. Like, para tayong normal na friends na ulit. Pero, gusto mo lang siya bigyan ng patawad para lang din sa sarili mo talaga. And gusto mo lang din talaga, syempre pag nagkita kayo, like pinyata, nag-away tayo, gusto mo lang din na pag nakita mo siya, hindi na mabigat. Hindi na mabigat. Okay ka na. Yung napapangiti ka na. Or, alam mo yun, yung simpleng ang ngitian niya, at least okay ka na. Ibig sabihin, napatawad mo na din talaga siya. Diba? Pero hindi ibig sabihin na, friends na tayong gano'n na napatawad na kita. Kasi minsan yung mga tao, ibig sabihin na napatawad, okay na kayo talaga friends na talaga kayo. Pero, guys, pag papatawad lang, ibig sabihin lang, yung peace of mind, yung peace ba sa heart mo. Sa self. Oo. Na okay ka na wala na akong sama ng loob, pero hanggang dun na lang. Ganon. Go. Tanong. Okay, itong question ko sa'yo. Ano ang nangyari sa buhay mo na feeling mo binago ka talaga? Parang itong isang experience na nagbabago talaga sa'yo. Sa relationship, syempre madami talaga. Ganyan. Pero meron ako relationship talaga na, sa relationship na to na, alam mo, nabuhos ko lahat. As in, yung kung gaano ko ka-in love, as in, parang lahat talaga nabigay ko. Which is, ito rin yung nag-change talaga ng life ko, na sobrang dami kong natutunan, na hindi lang sa relationship yung nabago sa akin, pati as a person, kung paano din ako mag-approach sa ibang tao. Sobrang laking bagay. And yung mga decisions din na mali yun noon, pero ngayon, kapag kunyari may mga mangyayari ulit, at least alam ko na siya. At dati kasi, medyo yun nga, diba, masyado akong nagre-risk. So, sobrang nagre-risk ko, minsan di ko na naiisip yung mga tao sa paligid ko. Iniisip ko lang yung feelings ko. Ganon. Or parang, kaya ko to So, bahala na ko anong mangyayari. Yung ganyan. Pero minsan, hindi ko na naisip yung mga ibang tao. Kailan ang point ng life mo na yun? College. Hindi lang to sa relationship ng college ako. And then, yung career ko ng volleyball. As in, bata ka pa, like mga first year college? Hindi. Second year? Mga ganon. Second year second college. year, oo. Laking factor siya sa naging performance ko sa UAP. Hindi naman pangit yung naging performance ko. Pero feeling ko, parang kung nag-isip lang din talaga ako ng tama, ganyan, hindi puro puso, ganon, baka naging mas okay yung volleyball career ko noon. Ganyan. Pero, yun nga, sabi nga nila lagi, di ba, na nangyayari to, may reason kung bakit nangyayari to. Kasi after ng college, nag-creamline ako. Yan, di ba? Sobrang happy ko talaga nung nag-creamline ako. Kasi doon talaga, parang nagbago ako. Kasi lahat talaga. Sobrang gaan. Yung, mas na-enjoy ko yung volleyball, na-enjoy ko yung life ko, mas nakaka-appreciate ako ng mga maliliit na bagay. Alam mo yun, happy na ako sa mga natatanggap ko noon. And hindi ko din pinagsisihan na puso lang yung ko. Kasi, nag-enjoy naman ako. Di ba? Naging masaya naman din ako. Tsaka, syempre, doon ka pa rin naman, mag-iisip mo pa rin naman talaga na naging masaya ka, di ba? So, ganun talaga hindi talaga nag-work or hindi ka talaga, may part talaga na hindi magiging masaya. Pero yung, sa part na naging masaya ako, hindi ko siya makakalimutan. Ganyan. Kasi, yun din yung naging dahilan bakit nag-grow ako. How do you stay true to yourself in a world that often pressure you to conform? That question is very relevant pagdating sa world na meron tayo. Kasi di ba parang, most of the time, may na-expect sa atin yung mga tao na dapat ganito tayo. Or kung hindi ka ganito, hindi ka nila gusto. Di ba? So parang, I think, bumabalik ako lagi dun sa mga taong
tanggap ako kung sino ako. Mm-mm. Kasi doon ako parang kumukuha ng na hindi ko kailangan magbago para mahalin ako. Kasi may mga taong nandyan na willing akong tanggapin, willing akong mahalin, and masaya sila kung ano talaga ako. Kaya hindi ko binaba. Kaya parang hindi ako napipressure to change myself para lang i-please yung mga taong hindi ko kilala. Yeah. And as long as alam ko naman sa self ko, diba, na parang wala naman akong sinasaktan na ibang tao, wala akong tinatapakang ibang tao, I'm okay with that. And nakikita ko naman din yung mga taong yun na talagang outright sinasabi nila sa akin na parang they love me for who I am, ganyan. And masaya sila sa kung ano ako. Pero nakakatuwa din kahit hindi ka kilala personally. Tapos nakikita nila, na-observe, yung mga marunong mag-observe talaga. Ganyan, may mga fans ka din talaga na, ay, ganyan si Ella, no? Pero hindi mo naman napapalabas to talaga sa volleyball court, 'di ba? Pero sila, nakakatuwa na makakabasa ka ng comment na, si Ella, ganito pala. Yung nakikita nila. Nakikita nila kung ano ka sa labas ng court. 'Di ba? So, nakakataba ng puso na may mga ganong tao pa din na pinipiling, may mga taong pinipili kang kilalanin. Kahit hindi naman talaga kayo magkakilala talaga. This is PBNJ, brought to you by Arena Plus Network. Maging updated sa sports podcast tulad ng PBNJ. Like and subscribe to the Arena Plus Network and PBNJ YouTube channel. Sama-sama tayo makipagtsikahan. Kasama ang Arena Plus Network, sama-sama sa arena. Basketball is more than just the game. It's the culture, the players, and the stories behind every shot. Anong pakiramdam na maglaro sa finals? Paano nga ba talaga ang buhay ng isang pro player? At anong mga kalokohan ang nangyayari sa dugout? Lahat yan at marami pang iba pag-uusapan natin dito sa Basketboleros. Kung mahal mo ang laro, mas lalo mong mamahalin ang podcast na to. Hosted by Ranidel de Ocampo and GB Labrador. Brought to you by the Arena Plus Network. Sama-sama sa arena. From buzzer beaters to blockbuster trades, this is your front row seat to the NBA. Here at Pinoy Step Podcast, we go deep into every play, every move, and the insider stories you won't hear anywhere else. All the highlights, all the hot takes, walang mintis. This is the Pinoy Step Podcast, powered by the Arena Plus Network. Sama-sama sa arena. Okay, after natin magtanungan ng mga pang Miss Universe na tanong, etong segment naman na to, magtatanong tayo ng mga questions para mas lalo nyo kami makilala kung sino kami. So, Gemma, ikaw ang magbato ng mga tanong. Okay, sige. Who wakes up first in the morning? Game. Okay, in a count of 3 Okay. 1, 2, 3, Gemma. Gemma! 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 Hindi, actually, sabay naman tayo. Oo. Pero ako yung unang tumatayo. Minsan nakakainis ngayon, nag-alarm na, di ba? Minsan gusto ko mag-snooze. Ay, yan talaga tatay. Gusto niya talaga ako yung unang tatay. Hindi siya tumatayo, hindi ako tatayo. Kaya, sabi ko, pwede naman. Hindi, pero guys, pag walang alarm, ako lagi una nagigising. Oo. Mahaba ka matulog. Kasi talagang binabawi ko. Sabi ko sa'yo, nung bata pa lang ako, kulang ako sa tulong. Binabawi niya. So, binabawi ko lang, guys. Okay, go next. Okay, next. Who eats more? 1, 2, 3. Ella. Ay, parehas. I think depende sa, Mood. sa mood. Oo. Pero may time na lakas mo talaga kumain. Oo, Kakaiba. malakas Hindi ko siya. kayang kainin yung amount ng food na kinakain niya talaga. Kasi ako pag gusto ko talang kumain ng marami, kunyari kunyari itong fast food. So meron yan, spaghetti, chicken, burger, may mga May drinks, fries. may mga May fries. fries pa. Kumpleto guys ng Oo. ng menu ng fast food na yun. Ganun Tapos ako. kapag inalok na niya ako, Ayaw niya. ayaw na niya ibig sabihin. Kasi hindi siya mag-aalok ng ng Oo. gusto niya pa.
Oo, sabi niya sa akin, madamot daw ko. Hindi ako madamot. Gusto ko akin lang yun. Yun So, nga, ang dapat, ginagawa ko, ino-orderan ko siya ng iba. Kaya pag kunyari mag-order kami, sabi niya, share na lang tayo. Sabi ko, hindi, magkumuha ka ng iyo. Kasi ayoko nga, kasi gusto ko akin lang. Kaya ako pag inalok niya, sabi ko, ayaw mo na, no? Or di Oo. masarap, no? Ganun ako. So, yung mga teammates ko din, ganun na rin sila. Okay, next. Next. Sino unang nagsusorry? 1, 2, 3, go. Wala, same. Oo. Hindi naman, oo, hindi. Oh, wala. Oh, actually, after namin mag-away, nag-usap kami tungkol sa pinag-awayan namin. Tapos, wala naman siya yung, ikaw kasi ganito, ganyan. Mm-mm. So, parehas kami nagsusorry at the end of the day Mm. and ina-address lang namin kung ano yung na-feel namin about the issue. Mm. So, pinapakinggan namin parehas. Mm-mm. Mm. Okay, next. Okay, next. Sino na susunod sa galaan? Oh, sige. 1, 2, 3. Gemma. Gemma! Sorry. Nakakalimutan ko. Okay, me. Explain mo. Hindi, siguro kasi siya yung mas kino-consider ko pagdating sa lakad dahil una, siya kasi mahirap kasama in public, di ba? Parang kahit saan ka pumunta, Gemma. So minsan tinatanong ko siya kung comfortable ba siya dun sa place na yun. And depende rin sa kasama. Mm-mm. So, siya yung Lalo pag kino-consider kakain. ko. Kasi ako yung mas, hindi man Mapili. mapili eh. Hindi man sa mapili. Pero, Kasi guys, makikita nyo siya pag hindi siya masaya yun. sa food na kinakain niya. Parang ganun. Ako kasi talagang, okay lang. Okay ako kung saan man. Uy, pero na-improve ko na yun ah. Ngayon, pag kunyari, sige, okay na ako. Tsaka siya yung madalas uwi na tayo, ganyan. Uy. Oh. Madaldal ka kasi. Okay, go. To. Sino mas malambing? 1, 2, 3. Me. Gemma. Me talaga. Ano, may hugot? Oo, lagi ko siyang, di ba may, may tanong, kasi naghanap siya ng tanong, sabi niya, ano yung bagay na nagbago? Hindi, Ganon. na parang ginagawa ko dati na hindi ko na nagagawa ngayon. Tapos sabi ko, hindi mo na ako minahag. Sabi ko ganun. Kasi nga, gusto ko talaga. Sa pagtulog lang yun. Oo, pagtulog, oo. Kasi gusto ko, nararamdaman ko siya, ganun. Kahit nga kunyari na magkatalikod kami, nakaganon yung kamay ko sa puwet niya. Oo. Para maramdaman ko lang siya, ganun. So, okay na ako. Minsan gusto ko rin nag-hug kami. Ako kasi lagi ako naka-side sa opposite Mm-mm. side niya. Hindi ko alam kasi parang di ako makahinga pag may tao sa mukha ko. Oo. De, tsaka pag kunyari, lalambingin ko siya, talagang ako, touchy ba, ganun. Naging sweet na siya, guys, by the way. Achievement. Oo. Sino mas malilimutin? 1, 2, 3. Ella. Sure na yan. Yes. Oo. Alam niya na yung story nun, di ba? Yung sports bra. Oo. And lagi akong, kasi ako ganito ko, lalo sa mga gamit sa game. Ganito ko, socks, sports bra, ganyan. Tapos siya, lagay lang siya ganyan. Tapos lagi ko siyang re-remind, sabi ko, i-check mo lahat. Sabi kong ganyan. Tapos sabi niya, okay na. Tapos yun, yung isang game kami, nakalimutan niya talaga yung sports bra niya. Hindi, shorts ko nga shorts ba yun? Recently. Tsaka yung shorts. Oo. So pagdating ko dun, lagi naman, pagdating ng venue, tsaka ko lang naiisip na, wala pala akong shorts. May ganyan siya. Tsaka yung cellphone niya minsan. Nakakalimutan niya sa CR. Sabi niya, asan yung cellphone ko? Yun. Okay, so Okay. sige na ako na. Ay, Hindi ako nag-argue. Ito. Gusto ko itong tanong na to. Sino mas matagal mag-prepare? 1, 2, 3. Ella. Hindi ko alam talaga bakit ang tagal-tagal. Maligo pa lang matagal na. Tapos, ang dami niya kasing ang dami mo na eksena, no? Ano eksena? Anong ginagawa ko? Ewan ko. alam. Kasi akit baba ka rin sa bahay. Hindi ko alam kung anong ginagawa. Hindi kasi siya mapapakali. Like, for example, yung damit niya, may onting gusot, ganyan. Hindi siya mapapakali. So, magbo-blower, magpa-plancha talaga siya. Ganyan siya Kaya ang dami niyang ginagawa. Tapos, kunyari, sa kotse niya pa, may nakita siyang, kunyari, mabaho. Wait lang, ko to? Alis na tayo. May gagawin ka pa sa kotse mo. So, parang, kasi nga ako laging, sige, mamaya na lang, ganyan. Oo. Pero siya, matagal talaga. Basta madami siya. At saka, pares kayo ni tita. Pag aalis na, doon pa iihi. Kaya. Sinali ka niya, binaba ka niya. Ganyan silang dalawa. Sabi ko, nagmana talaga si Ella kay tita. Hindi, kasi feeling ko, lalo pa game day, ang dami kong ginagawa before kasi nagluluto ako ng pagkain namin. Ang ganda mo kasi, kakain ka na sa pagising mo.
Hindi, pero yun nga, sa sobrang dami kong ginagawa, feeling ko, nagpapanik na ako. So, siguro yung kailangan kong gawin is mag-prepare na ako the day Day, before. oo. Okay, noted. Okay. Noted. Ayan. Okay, go. Sino madalas makasunog ng niluluto? Wala. Wala. Yeah. 1, 2, 3. Wali. Wala. Kasi ako hindi masyadong nagluluto. Siya magaling siya magluto. Oy! O, so si Gemma na nasasagot ko. Uy, Kasi hindi ako hindi siya nakakasunog. Dati, nakasunog ako. Pero Meron hindi ako- isa, pagdating ko ng bahay, amoy sunog. Hindi. Nasunog yung chocolate sa microwave. Oo, yun yun. Hindi ako nagsunog ng ano. Tapos luto. ano siya, nag-microwave siya ng tinidor, guys. Oo, hindi naman nasira. Pero Hintayin sa ko pang sabog. masira. Oo. Okay, so wala. Wala. Nakakasunog ng niluluto. Mm. Yes, guys, masasarap siya magluto. Pinakbet talaga, the best. Favorite ko yun na yun. Sarap. Char. Sinaano na nga siya ni Kuya, ano ka na? Ano nga yun? Yung inaano sa'yo? Ella Cooks. Ay, mag-vlog ka na ng Ella Cooks. Sige na, susuportahan kita. Si Kuya, supportive yan eh. Okay, next. Who lights up the room more with her presence? Sige, go. Okay, 1, 1, 2, 3. go. Ella. Gemma. Oh? Wow. Ikaw kasi. Kasi we light up each other. Char. Hindi, si Gemma kasi life of the party yan. Pero depende rin sa, sa mood Pag-party, niya. oo. Ikaw kasi, ikaw naman, ano ka din, papansin. Din, lagi ko sinasabi sa kanya, papansin siya. Kasi, lagi siya, may ganito ha, kunyari, nag-uusap, may kausap ako, ganyan. Bigla siyang sisingit. So, minsan nag-uusap yung team. Meron, di ba, sabi ko sa'yo, minsan pwede ka namang manahimik. Pero ikaw, sisingit ka talaga, yung ganon. Epal So, ako. mag-e-epal ka. Pero, masaya yung mga teammates. Kasi talagang, yung banat mo naman, have a. Oh. So, ikaw ang ilaw ng tahanan. Chares. Pero ikaw ang- kasi lagi ang most requested sa Ay, mga, tama. kunyari sayaw, Oo. ganyan, or kakanta, mga pagbibigay ng sample. Ah. Yan, si Gemma yan. Oo. So, I think, magkaiba tayo ng Oo. ng light. Oo. Ikaw ang nagpapasaya naman. Funny. Very, Okay. very. Okay, Next. last. Sino mas magaling mag-handle ng stress? 1, 2, 2, 3, 3. go. Ella. Gemma. Ay, totoo? Hindi ko alam eh. Parang pili ko siya. Hindi ko sure. Oh, tinan mo, hindi siya sure. Hindi, siligot ko si Gemma kasi nga, grabe yung mga pinagdaanan niya sa buhay. Pero, never ko siya nakitang sumuko. Or kung sumuko man siya nung time na yun, nakita niya naman kung paano siya bumangon, di ba? And kung nasan siya ngayon. So, talagang, kahit na gaano ka sinubok dati, Mm. or kahit mga simpleng stress, Oo. although medyo hard Hard ka pa ako. din sa self mo until now. Pero, I think nag-improve na nga siya Mm-mm. sa the way you handle stress. Mm. Ako naman, di ko sinagot yung self ko kasi nga, alam ko yung, Stress ka. yung stress ako na talaga, hindi ako natulog. Di ba? Ibang stress. Hindi, It's not a good way to handle stress. Oo. in the Pero, first place. pero ikaw kasi, pag kunyari mababigat na talagang family problem, ganyan, or sa friends, or sa kung ano mang, magaling ka sa mga mababigat na problema. Mm. Mas nag-iisip ka, mas kalmado ka, tsaka, kaya kunyari pag ako may problema, alam kong kakayanin ko yung problema lalo. Kasi, nandyan ka para tulungan ako. Ganyan. Or kunyari, pag kami dalawa may mga mabibigat na problema din. Ikaw yung nagpapakalma sa relationship natin. Ako, simula nung naging tayo, masasabi ko talaga na, tumapang ako. Ganon. Hindi, di ba lagi ko nang Si Amber sinasabi pala. na parang blessing in disguise. For me, yung lahat na nangyari, Mm-mm. na kahit na sobrang ganun yung naging start, yun din siguro yung naging way Mm-mm. for me to finally be out. Parang in a way Oo. na ganun. Although, hindi siya sa way na ginusto ko. Mm-mm. And sa time na kailangan ko, baka sinabi nga ni Lord na, I think it's time na, finally, maging free ka na and ma-accept mo na din and mailabas Oo. sa world. Hindi naman. Di ba yun mailabas lang yung self Kung ko. Oo. sino ka talaga. And, pinush mo ko Ganon. talaga. Parang, ikaw yung nagpalakas ng loob ko na okay lang, na walang masama Mm-mm. sa kung sino ka, kung ano ka. Parang it doesn't make you less of a person. Mm-mm. So, pina-feel mo sa akin yun. Yung ganong security na kahit anong mangyari, tanggapin ka man ng mga tao or hindi, kasama mo ako. Pero hindi ko siya pinush na, huy, mag-ano ka na. Ganon. Oo, hindi. Hindi ganong push. Pero Oo. yung,
emotional support na Yes. na nandyan lang ako sa kanya. At saka walang words yun Walang wala. words na sinabi niya na kahit anong mangyari, ganyan. Oo. Wala. As in talagang Na-feel emotional mo lang. na pinafeel niya lang niya sa akin na sobrang ganon, secured lang. Ako simula nung naging tayo, parang naging madali lahat. Na parang kalmado yung world. Na kahit sobrang gulo sa mundo na inaapakan natin ngayon. Pero nung naging tayo, kalmado ako. Alam mo yung yun nga, sabi ko nga sa'yo, kaya natin harapin lahat ng problema. Ganito lang pala magmahal. Kasi dati sinasabi ko rin sa'yo, di ba, na ganito ba? Parang ang hirap-hirap palang magmahal, no? Pero nung ikaw na, ganito lang pala kadali. Yung parang wala akong ginagawa. Pero minamahal kita. Parang lumalalim. Kinikilig siya. Hindi. Pero yung... Wait, yun nga. i-record ito kasi hindi niya Hindi, pero yun nga, yung madaling magmahal. Hindi kita kailangan bigyan ng mga material na bagay. Hindi ko kailangan magbigay ng mga mabubulaklak na salita para lang malaman mong mahal kita. Alam mo, ano ba? Malalim. Pero, kung paano kita alagaan, paano ko, alam mo yung magsalita din sa'yo, na-feel mo kung namahal kita. Ganon, na importante ka sa buhay ko. Ganon. Yun. Okay. Ano yung nakikita mong future sa ating dalawa? Alam mo, nabibilib ka siya sa akin kasi ang dami ko ng plano para sa amin. Oo. Actually, nung una pa, Nakalatag talaga. una pa lang nung naging kami or nakilala ko siya, nakasama na siya sa plano ko. Na hindi ko alam kung dahil ba, syempre nag-start tayo, alam mo yun, di ba yung parang, ang na-overwhelm ka sa feelings mo, na parang lahat gusto mo, nagagawa natin ng tayong dalawa. Pero habang tumatagal, na-realize ko na ito talaga yung gusto ko para sa ating dalawa. Kung ano yung naisip ko nung una, hanggang ngayon, yun pa rin. So, syempre, alam mo na, char. Di ba napag-uusapan namin kung ano yung mga plano namin sa future? Basta ako sinabi ko nga sa kanya, basta tayong dalawa lang magkasama, okay na ako. Hindi natin kailangan magkaroon ng seremonya para ma-feel lang natin na love natin yung isa't isa. Hindi yung dami ko talagang plano. Di ba sabi ko nga, gusto ko nga yung place lang, tayong dalawa lang. Ganyan. Kaya Maraming puno. madaming puno at mga ibon. Charas! Oo. Ganyan. Pero yung ganong kasimpleng buhay lang, na basta tayong dalawa lang. Ganun. Hindi, as in, na-excite na ako. Ganyan. Ikaw, anong plano mo? Anong plano mo? Hindi, I think May plano ka ba? Since hindi naman talaga natin alam ko anong Mm. mangyayari sa future, di ba? Pero yung one thing lang na sure ako kasi alam ko lang naman na kahit ano man mangyari, ikaw yung gusto kong kasama. Chare? Hindi, ganun lang, di ba? Oo. Parang, kasi minsan ito yung plano mo, tapos hindi naman yun yung mangyayari. Di ba? So, parang sa akin, yun lang yung nilook forward ko talaga sa future. Na ano man mangyari sa buhay ko, nasa taas man, nasa baba man, gusto ko na tayo yung dalawa yung magkasama. Hindi, ako naman, hindi rin man ako humingi ng sobra. Yung gano'n. Di ba kasi may mga couples din talaga na kailangan, gusto ko may ganito kong bahay, ganyan-ganyan. Ako talaga, simple lang din talaga ang gusto ko. And sabi ko nga, basta makaipon lang tayo ng mga, kunyari, 1 billion, charas, mga ganyan pera, okay na ako. Hindi pala sobra, ha? Oo, hindi pala sobra. Hindi, alam mo yun, yung kaya kang buhayin hanggang sa tumanda ka na, gano'n. Hindi tayo lang naman, di ba? Basta comfortable lang. And nagagawa din namin yung gusto namin. Ang importante naman, parehas tayo nagtatrabaho para doon. Walang perfect na relationship. Madami kaming pinagdadaanan din. Madami talaga, as in guys. Simula pa lang na relationship namin, talagang madami na. Pero lahat ng yun, nalagpasan namin ang kaming dalawa. So, masasabi ko lang, dapat dalawa kayo sa relationship. Yes. Sobrang gaan talaga. Kasi pag isa lang, hindi ka makakatulog. Baka katulad ka na ni Ella. Hindi na natulog. Ganon. Pero as in, magaan ang relationship pag dalawa kayo. Marami din kasi akong nakikita na parang na-inspire sila sa story natin. Especially coming out. Kasi sila daw, parang nanggaling din sila or hanggang ngayon, nandun sila sa sitwasyon na hindi nila ma-out yung sarili na. yung self nila.
So, parang, na-inspire sila sa coming out, journey. Story, Ganyan, story. So, I think, ang message ko lang is huwag kayong mawalan talaga ng hope. Mm-mm. And, take your time. Wala namang timeline pagdating sa pag-out, as long as ready ka na, Mm-mm. 'di ba? Parang lagi lang naman mag-iintay sa yung mundo, Oo. parang ganyan. Hindi siya parang don't feel pressured na hindi nyo mailabas yung sarili nyo. Yun lang. And yun, nag-agree din naman ako sa sinabi mo na dapat sa relationship talagang dalawa kayo. And ang importante lang talaga is kung ano napapa-feel nyo sa isa't isa. Kahit ano masabihin ng outside noise. Di ba? Yes. Basta kayong dalawa, kampante kayo, and secured kayo sa nararamdaman nyo sa isa't isa. Walang makakasira. And then thank you din, syempre, sa mga yun nga na-inspire sa atin. Oo. Na pinipili nyo rin kaming kilalanin. Yes. Diba? Kasi nga, di ba, minsan talaga, mas madali naman talagang makinig ka sa ibang tao na ito yung sinasabi, di ba, minsan negative na talaga. Pero may mga tao din na pinipili kaming mas kilalanin kami as a couple. Di ba? So, thank you din, guys. So, kami naman, if nakikita nyo kami in public, syempre, ginagawa rin namin yung kung paano kami makaka-inspire sa inyo. Ayan, so thank you guys sa pakikinig sa first episode natin, di ba? Yes. Perfect. Nakakatuwa ang ating episode ngayon. Ang dami nating natutunan din. Kahit tayo sa isa't isa. So again, ganito kami mag-usap talaga. So sana nag-enjoy po kayo dahil syempre sa mga susunod pa naming episode, meron kaming mga special guest. Di ba? Yes, and kagaya ng reason ng pagpa-podcast namin is kung gusto nyo kami makilala, yung mga next guest natin, ganun din yung yung gusto natin, di ba? Na mas makilala sila outside the court. Yes. And kung ano sila as a person and not as an athlete. Bye! The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Arena Plus Network, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.